Wellman TV. Marshall Ortega. Chapter 381. Talagang naniniwala ka ba na may pagkakataon ka pa? Sa sandaling natapos ni Homer ang kanyang panunuya, tumalon si Rita sa kanyang mga paa. Nanghihingi ka ng gulo. Marahang ipinatong ni Marshall ang isang kamay sa kanyang balikat. Bumalik ka lang ng isang hakbang. Ang mga kilalang tao mula sa Brookhaven, kasama na si Homer, ay nahuli. Si Rita, ang kasambahay na naglilingkod sa The Enchanting Queen mula sa Harmonfield, ay talagang nagtatanggol kay Marshall. Pumikit si Homer, nalipat ang tingin sa pagitan ng kaakit-akit na si Daphne at ng stoic na si Rita bago humagalpak ng tawa. Marshall, mukhang nagawa mong linlanggan ang ilang babae para pumanig sa iyo. Kahit na ang kasambahay ni MS West ay dumating para iligtas ka. Sa isang mabilis na paggalaw, sinampal ni Marshall si Homer sa buong mukha, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Scoundrel! Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para i-provoke ako? Mas mabuting mag-grovel ka at humingi ng tawad. Naramdaman ni Homer ang isang hindi mabata na presyon na nagtulak sa kanya pababa, na pinipilit siyang mag-grovel. Ang banquet hall sa ikatlong palapag ay nahulog sa isang natigilang katahimikan. Ang iginagalang na si Homer, isa sa mga nangungunang Panginoon ng Brookhaven, ay talagang nangungulila kay Marshall. Si Caesar, Heath, at ang iba ay tumitig sa hindi makapaniwala, hindi sigurado kung natamba si Homer sa suntok na iyon. How dare you hit me, you insolent brat! Hinawakan ni Homer ang kanyang namumulang pisngi, nagpupumilit na makabangon. Pero kahit anong pilit niya, hindi na niya kayang bumangon. Maraming bodyguard mula sa Landers ang sumugod sa banquet hall, naramdaman ang tensyon. Tama na. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng gulo ay mahaharap sa kahihinatnan. Tumahol si Martin, malamig ang boses. Inilabas ng kanyang dalawang bodyguard ang kanilang mga armas, itinutok ang mga ito sa dalawa sa mga bantay ng Landers. Umuwi ka. Nagbabala ang mga bodyguard, na pinakawalan ang mga safeties ng baril na may malamig na gilid sa kanilang mga boses. Ang mga bantay ng Landers ay hindi nang ahas na salungatin sila, lubos na batid na para sa isang taong kasing kalibre ni Martin, ang pagkitol ng buhay ay isang pitik lamang ng palso. Mabilis na umatras ang mga bodyguard mula sa banquet hall. Anong ginagawa mo, Mr. Martin? Galit na tanong ni Homer na nanginginig ang boses. Humalaklak si Martin. Hindi makikialam ang mga right sa iyong mga isyo kay Marshall. Ngunit ang iyong Landers ay naglakas loob na gumawa ng isang eksena sa aking banquet hall. Kasama. Nilinaw ko ito, ang sinumang magbalak laban sa sinuman sa aking piging, personal kong haharapin sila sa. Habang ang deklarasyon ni Martin ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, lahat ng apat na bodyguard ay nakaposisyon ng kanilang mga armas. Pasukan. Si Homer at ang mga pinuno ng mga pamilya ni Brookhaven ay naiwang tulala. Kinakampihan ba talaga ni Martin si Marshall? Nanggagalaiti sa galit, sinabi ni Homer, Martin, inatake ako sa iyong selebrasyon, at hinayaan mo itong talunan na lumakad sa akin. Ano ang laro mo? Malamig na sagot ni Martin, wala akong pakialam. Ang iyong alitan ay sa iyo. Kung ganoon, bakit mo pinatigil ng mga bantay mo ang mga tauhan ko? Kinagat ni Homer ang kanyang mga ngipin, halata sa kanya ang pagkadismaya. Boses. Pinigilan ko ang mga tauhan mo. Do you think my celebration is your personal playground? Napaluha si Homer. Pero sinaktan niya ako. Kung hindi nakikialam ang mga bodyguards ko, paano ang isang batang katulad niya? Upang hawakan. Napangisi si Martin. Yan ang dilema mo. Ang mga mata ni Homer ay kumislap ng puot. Mr. Martin, willing ka ba talagang ilagay sa alanganin ang relasyon mo sa Landers for this nobody? Tumawa si Martin. So what if it is jeopardized? Biglang naunawaan ng lahat ng nasa banquet hall, nilinaw ni Martin ang kanyang paninindigan. Sa liwanag ng sitwasyon, bahagyang yumuko si Liam kay Martin at sinabing, Mr. Martin, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang Landers ay bahagi ng komunidad ng Brookhaven, at dapat nating isaalang-alang ang dignidad ng isa't isa, ha? Ang dignidad ay hindi isang bagay na ibinibigay ng iba.
Kung ikaw ang manggugulo, ikaw mismo ang mag-ayos. Sagot ni Martin, malamig ang tono. Mr. Martin, habang may katotohanan iyon. Bago natapos ni Liam ang pag-iisip ay nagdilim na ang ekspresyon ni Martin. Are you trying to instruct me on how to manage my affairs? Sinampal ng malakas ng isa sa mga bodyguard si Liam sa mukha. Umuwi ka. Agad na tumahimik si Liam, halata ang takot sa kanyang mga mata habang nakaharap sa bunganga ng baril. Alam niyang hindi magdadalawang isip ang gwardya na hilahin ang gatilyo kung may sasabihin pa siya. Muling nabalot ng malalim na katahimikan ang banquet hall. Ang mga pinuno ng mga pamilyang Brookhaven ay yumuko ng kanilang mga ulo, biglang mas alam ang kanilang paligid. Ito ay isang pagdiriwang na pinangunahan ng mga Wright mula sa Harmonfield, hindi ang kanilang teritoryo. Ang mga kilos ni Martin ay tiyak na pinaburan si Marshall, at napansin ito ng lahat. Pero kahit ganoon, ano ang magagawa nila? Bagamat maaari silang magkaisa laban sa Wright ng walang takot, hindi ito magiging madaling paghaharap. Wala silang pagnanais na pumasok sa isang mapangwasak na tunggalian. Si Caesar at ang iba ay tahimik na nagpasya na ilayo ang kanilang sarili mula sa patuloy na labanan. Samantala, natagpuan ni Homer ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Gusto niyang bumangon at umalis, ngunit hindi niya magawang tumayo mula sa lupa. Si Homer, isang ikatlong henerasyong maharlika na may mataas na katayuan, ay palaging nagtatamasa ng paggalang at paghanga. Pagkakaroon ng yaman sa bilyon-bilyon. Hindi pa siya nakaharap ng ganoong kahihiyan. Ngayon, tinitigan niya ng matinding galit si Marshall. Anak, anong ginawa mo sa akin? Tandaan mo lang ito, hinding-hindi kita bibitawan. Dahan-daang tumalikod si Marshall, pinunasan ang kanyang mga kamay, at inihagis ang basang napkin sa balikat ni Homer na may casual na ngiti. Naniniwala ka ba na may pagkakataon ka pa? Sa sandaling natapos ni Homer ang kanyang panunuya, tumalon si Rita sa kanyang mga paa. Nanghihingi ka ng gulo. Marahang ipinatong ni Marshall ang isang kamay sa kanyang balikat. Umuwi ka lang. Ang mga kilalang tao mula sa Brookhaven, kasama na si Homer, ay nahuli. Si Rita, ang katulong na naglilingkod sa The Enchanting Queen mula sa Harmonield, ay talagang nagtatanggol kay Marshall. Pumikit si Homer, nalipat ang tingin sa pagitan ng kaakit-akit na si Daphne at ng stoic na si Rita bago humagalpak ng tawa. Marshall, mukhang nagawa mong linlanggan ang ilang babae para pumanig sa iyo. Maging ang kasambahay ni MS West ay dumating upang iligtas ka. Sa isang mabilis na paggalaw, sinampal ni Marshall si Homer sa buong mukha, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Scoundrel! Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para i-provoke ako? Mas mabuting mag-grovel ka at humingi ng tawad. Naramdaman ni Homer ang isang hindi mabata na presyon na nagtulak sa kanya pababa, na pinipilit siyang mag-grovel. Ang banquet hall sa ikatlong palapag ay nahulog sa isang masindak na palumpong. Ang iginagalang na si Homer, isa sa mga nangungunang Panginoon ng Brookhaven, ay talagang nangungulila kay Marshall. Si Caesar, Heath, at ang iba ay tumitig sa hindi makapaniwala, hindi sigurado kung natamba si Homer sa suntok na iyon. How dare you hit me, you insolent brat? Hinawakan ni Homer ang kanyang namumulang tseke, nagpupumilit na makabangon muli. Pero kahit anong pilit niya, hindi na niya kayang bumangon. Maraming bodyguard mula sa Landers ang sumugod sa banquet hall, naramdaman ang tensyon. Tama na. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng gulo ay mahaharap sa kahihinatnan. Tumahol si Martin, malamig ang boses. Inilabas ng kanyang dalawang bodyguard ang kanilang mga armas, itinutok ang mga ito sa dalawa sa mga bantay ng Landers. Umuwi ka. Nagbabala ang mga bodyguard, na pinakawalan ang mga safeties ng baril na may malamig na gilid sa kanilang mga boses. Ang mga bantay ng Landers ay hindi nang ahas na salungatin sila, lubos na batid na para sa isang taong kasing kalibre ni Martin, ang pagkitol ng buhay ay isang pitik lamang ng palso. Mabilis na umatras ang mga bodyguard mula sa banquet hall. Anong ginagawa mo, Mr. Martin? Galit na tanong ni Homer na nanginginig ang boses. Humalaklak si Martin. Hindi makikialam ang mga Wright sa iyong mga isyo kay Marshall.
Ngunit ang iyong Landers ay naglakas loob na gumawa ng isang eksena sa aking banquet hall. Kasama. Lilinawin ko ito, ang sinumang magbalak laban sa sinuman sa aking piging, personal kong haharapin sila. Habang ang deklarasyon ni Martin ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, lahat ng 4 na bodyguard ay nakaposisyon ng kanilang mga armas sa pasukan. Si Homer at ang mga pinuno ng mga pamilya ni Brookhaven ay naiwang tulala. Kinakampihan ba talaga ni Martin si Marshall? Nagngangalit sa galit, napabulala si Homer, Mr. Martin, inatake ako sa iyong pagdiriwang, at hinayaan mong lumakad ang taluna na ito sa aking buong katawan. Ano ang iyong laro? Malamig na sagot ni Martin, it's of no concern to me. Your dispute is your own. Kung ganoon, bakit mo pinatigil ng mga bantay mo ang mga tauhan ko? Kinagat ni Homer ang kanyang mga ngipin, halata sa kanya ang pagkadismaya. Boses. Pinigilan ko ang mga tauhan mo. Do you think my celebration is your personal playground? Napaluha si Homer. Pero sinaktan niya ako. Kung hindi nakikialam ang mga bodyguard ko, paano ako naging bata na katulad niya? Napangisi si Martin. Yan ang dilema mo. Said na hawakan. Ang mga mata ni Homer ay kumislap ng puot. Mr. Martin, willing ka ba talagang malagay sa alanganin ang relasyon niyo? The Landers for this nobody. Tumawa si Martin. So what if it is jeopardized? Biglang naunawaan ng lahat ng nasa banquet hall, nilinaw ni Martin ang kanyang paninindigan. Sa liwanag ng sitwasyon, bahagyang yumuko si Liam kay Martin at sinabing, Mr. Martin, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang Landers ay bahagi ng komunidad ng Brookhaven, at dapat nating isaalang-alang ang dignidad ng isa't isa, ha? Ang dignidad ay hindi isang bagay na ibinibigay ng iba. Kung ikaw ang manggugulo, ikaw mismo ang mag-ayos. Sagot ni Martin, malamig ang tono. Mr. Martin, habang may katotohanan iyon. Bago natapos ni Liam ang pag-iisip ay nagdilim na ang ekspresyon ni Martin. Are you trying to instruct me on how to manage my affairs? Sinampal ng malakas ng isa sa mga bodyguard si Liam sa mukha. Umuwi ka. Agad na tumahimik si Liam, halata ang takot sa kanyang mga mata habang nakaharap sa bunganga ng baril. Alam niyang hindi magdadalawang isip ang gwardya na hilahin ang gatilyo kung may sasabihin pa siya. Muling nabalot ng malalim na katahimikan ang banquet hall. Ang mga pinuno ng mga pamilyang Brookhaven ay yumuko sa kanilang mga pagpapagaling, biglang mas nababatid ang kanilang kapaligiran. Ito ay isang pagdiriwang na pinangunahan ng mga Wright mula sa Harmonfield, hindi ang kanilang teritoryo. Ang mga kilos ni Martin ay tiyak na pinaburan si Marshall, at napansin ito ng lahat. Pero kahit ganoon, ano ang magagawa nila? Bagamat maaari silang magkaisa laban sa Wright ng walang takot, hindi ito magiging madaling paghaharap. Wala silang pagnanais na pumasok sa isang mapangwasak na tunggalian. Si Caesar at ang iba ay tahimik na nagpasya na ilayo ang kanilang sarili mula sa patuloy na labanan. Samantala, natagpuan ni Homer ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Gusto niyang bumangon at umalis, ngunit hindi niya magawang tumayo mula sa lupa. Si Homer, isang ikatlong henerasyong maharlika na may malaking katayuan, ay palaging nagtatamasa ng paggalang at paghanga, na nakaipon ng isang kayamanan sa bilyon-bilyon. Hindi pa siya nakaharap ng ganoong kahihiyan. Ngayon, tinitigan niya ng matinding galit si Marshall. Anak, anong ginawa mo sa akin? Tandaan mo lang ito, hinding-hindi kita bibitawan. Dahan-daang tumalikod si Marshall, pinunasan ang kanyang mga kamay, at inihagis ang basang napkin sa balikat ni Homer na may casual na ngiti. Naniniwala ka ba na may pagkakataon ka pa? Kabanata 382 umiikot ka ba sa mga kwento? Ang kapaligiran sa ikatlong palapag na banquet hall ay makapal sa kalituhan habang ginawa ni Marshall ang kanyang matapang na deklarasyon. Walang pagkakataon. Talaga bang pinaplano niyang wakasan si Howard dito at ngayon? Nanigas si Homer, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Gusto mo bang patayin kita dito? Remember, I'm from the Landers, a highly respected family in Brookhaven. You can't just walk all over US. Sigaw niya, puno ng desperasyon ang boses niya. Kung maglakas loob kang kitilin ang aking buhay,
ang mga Landers ay titigil sa wala upang ipaghiganti ako. Ganyan ka ba talaga Caldecott sa kamatayan? Sagot ni Marshall, bahagyang tumawa. Ang pagpatay sa iyo ay magiging walang kabuluhan gaya ng paghampas ng langaw. Sa totoo lang, hindi ako mapakali na itaas ang isang daliri laban sa iyo. Napabuntong hininga si Homer na hindi niya namalayang pinipigilan niya. Gayunpaman, kung patuloy mo akong itutulak, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Nakataas ang kilay at may ngiti sa labi. Nagtanong si Marshall, anong klaseng parusa sa tingin mo ang nararapat sa iyo? Nagpalitan ng tingin ang mga pinuno ng mga kilalang pamilya ni Brookhaven, na iwan sa katahimikan. Si Marshall nga ba ang talo na si Liam at ang iba pang inilalarawan? Sa ganoong kawalang interes, tiwala sa sarili, at hindi may kakailan na awtoridad, tiyak na hindi siya mukhang isang sensitibo, walang katiyakan na underdog. Humakbang pasulong si Shirley, nag-propose, Marshall, ang Landers ay may napakalaking yaman, tama ba? Gawin natin siyang pulubi. Tawa ng tawa si Marshall, Shirley, ang galing. Ang talino ng mungkahi. Sige, Homer, magiging pulubi ka. Siguraduhin tunguhin ang pinakamataas na pwesto sa mga pulubi bago ka. Dahil, masungit na binatukan ni Homer, anak, nananaginip ka ba? Mas mabuting hayaan mo akong magal. I'm worth 10 of billions, with vast industries both at home and abroad. You think you can just brush that aside? Tumawa ng mahina si Marshall. Hindi mo na maibabalik ang dati mong katayuan. Tingin mo ba talaga nananaginip ako? Fine, I'll give you a live demonstration today of how dreams come to fruit ion. Familiar ka ba sa Slaters of Brookhaven? Patuloy niya. How do their assets stack up against yours? Sumigaw sila. Naalala ko ang ulo ng mga Slaters ay nagyabang tungkol sa. Gayunpaman, sa loob lamang ng 6.5 minuto, ang mga Slaters ay obli minuto. Nanlaki ang mga mata ni Homer sa hindi makapaniwala. Ang Slaters ay dating pangalawa lamang kay Carson noong W. Ang bulong-bulungan ay nagalit sila sa isang maimpluwensyang fig ang ulo ng mga Slaters ay naglaho rin ng walang tra ang mga Slaters ay tila nawala sa limot, na parang Caesar, Heath, at ang iba pa ay pare-parehong natigilan. Responsable ba si Marshall sa pagkamatay ng mga Slaters? Posible ba iyon? Malamig na ngumiti si Marshall. How about we put a wager? Tingnan natin kung kaya mong tumagal ng 5 minuto nang hindi lumingon kung kaya mo ng 5 minuto, papayagan kitang bumangon. Kung hindi, gugulin mo ang iyong buhay sa pagmamakaawa sa iyong tuhod. Are you just spinning tales now? Sagot ni Homer, stop that. Maghintay tayo at tingnan. Sagot ni Marshall na may nakakakilabot ng ngiti. Oo naman, Mr. Ortega. Tumayo si Riger. Ito ay. Hindi pinansin ang mga protesta ni Homer, hinarap ni Marshall si Martin. Ecological project nangyayari dito o sa ibang lugar. Sumenya si Martin patungo sa reception area. Tama siya. Perpekto. Sinenyasan ni Marshall sina Gideon at Cormac. Bertie natapos ang mga kontrata ngayon din. Nag-alinlangan sina Gideon at Cormac, alam na alam nila ang tensyon. Kung ang mga Dons ay matagumpay na nagdala ng malaking investee trouble. Kung isa sa alang-alang ang tono ni Marshall, ang legal na paghaharap sa. Kung nang-ahas siyang hamonin ng Landers, hindi sila tumayo sa ad. How do their assets stack up against yours? Dapat 20 billion pa ang halaga nila, di ba? Naaalala ko ang ulo ng mga Slaters ay nagyabang tungkol sa parehong bagay. Gayunpaman, sa loob lamang ng 6.5 minuto, nalipol ang Slaters. Duda ako na makakatagal ang Landers ng 5 minuto. Nanlaki ang mga mata ni Homer sa hindi makapaniwala. Ang mga Slaters ay dating pangalawa lamang kay Carson sa kayamanan. Ang sabi-sabi ay nagalit sila sa isang maimpluwensyang tao, na humahantong sa kanilang mabilis na pagbagsak. Ang ulo ng mga Slaters ay nawala na rin ng walang bakas. Ang mga Slaters ay tila nawala sa limot, na parabang sila ay hindi kailanman umiral. Parehong natigilan sina Caesar, Heath, at ang iba pa. Responsable ba si Marshall sa pagkamatay ng mga Slaters?
Posible ba iyon? Malamig na ngumiti si Marshall. Paano kung maglagay tayo ng taya? Tingnan natin kung gaano kalakas ang landers. Tingnan natin kung kaya mong tumagal ng 5 minuto nang hindi nagiging abo. Kung magagawa mo ito ng 5 minuto, papayagan kitang bumangon muli. Kung hindi, gugulin mo ang iyong buhay sa pagmamakaawa sa iyong mga tuhod. Nagpapaikot-ikot ka lang ba ngayon? Sagot ni Homer, nanunuya. Sa tingin mo kaya mong burahin ang mga landers ng ganoon lang? Maghintay tayo at tingnan. Sagot ni Marshall na may nakakakilabot ng ngiti. Riger, simulan mo na ang timer. Oo naman, Mr. Ortega. Tumayo si Riger. Hindi pinansin ang mga protesta ni Homer, hinarap ni Marshall si Martin. Mr. Martin, dito ba nangyayari ang termination ng Eastvale Ecological Project o sa ibang lugar? Sumenya si Martin sa reception area. Dito. Perpekto. Sinenyasan ni Marshall sina Gideon at Cormac. Dalhin mo rito ang iba pang 48 partners. Tinatapos na natin ang mga kontrata ngayon. Nag-alinlangan sina Gideon at Cormac, alam na alam nila ang tensyon sa silid. Kung ang Dons ay matagumpay na nagdala ng malaking pamumuhunan upang masakop ang puwang, sila ay magiging malalim. Gulo. Kung isa sa alang-alang ang tono ni Marshall, magiging mabangis ang legal na paghaharap sa mga Dons. Kung nang-ahas siyang hamunin ng landers, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Mr. Ortega, can we reschedule this discussion? Nauutol na sabi ni Gideon na nanginginig sa ilalim ng malamig na tingin ni Marshall bago bumaling kay Drake. Mr. Don Sr. Marahil ay tumigas ang ekspresyon ni Marshall. Sabi mo tinatapos namin ang mga kontrata, pero ngayon gusto mong baguhin ang timing. Ano ang sinusubukan mong hilahin? Ms. Jannings and several legal advisors are ready. Now you say you won't sign. Do you want to end up like him? Tinuro niya si Homer. Pinagpawisan sina Gideon at Cormac. Ako. Pipirmahan natin. Nanginginig, inabot niya ang kanyang telepono para makipag-ugnayan sa iba pang 48 na mamumuhunan. Sinimulan ng 50 kasosyo sa Eastvale ang proseso ng pagwawakas ng kontrata sa mismong lugar. Napatingin si Marshall kay Riger. Ilang oras na ang lumipas. Mr. Ortega, 1 minuto at 3 segundo na. Tumawag ulit si Riger. Tumango si Robin. Mr. Wright, pwede mo bang buksan ang isang tao sa banquet hall? Oras na. Para sa balitang pinansyal sa hapon. Tingnan natin kung paano ang isang pamilya na may 10 bilyon, ang Landers, Lau ay nabawasan sa isang iglap. Humagalpak ng tawa si Homer. Anak, umiikot ka ba sa mga kwento? Naniniwala ka ba na ang buong kayamanan ko ay mawawala sa loob lamang ng ilang minuto? Hindi ka pa ba nakatagpo ng yaman? Sa tingin mo ang aking 10 bilyon ay katulad ng ilang daang dolyar na pamilyar sa iyo? Walang pakialam na ngumiti si Marshall. Maghintay ka lang. Hindi ka pa nakakita ng ganito. 1 minuto at kalahati na ang nakalipas, at sa lalong madaling panahon matutuklasan mo kung gaano kamangha ang mundong ito. Kaagad na inutusan ni Henry na buksan ang telebisyon sa banquet hall. Napabuntong hininga ang lahat ng tao sa kwarto, nakadikit ang mga mata sa screen. Sabik silang malaman kung si Robbie. Kabanata 383 ang ngiti ng Ice Queen. Tanghali na noon para sa mga balitang pinansyal. Ang mga pangunahing network sa telebisyon ay sinira ang isang makabuluhang kwento ng sabay-sabay. Si Saspool, nakilala bilang hari ng pagsusuri sa stock market, ay live on air, handang magbahagi ng mahalagang paghahanap sa pananalapi. Isisiwalat na niya na ang Landers Real Estate Group, na nakabase sa Draconia Brookhaven, ay di umano'y nasuhulan ng mga maimpluwensyang tao sa Otrinia, Kerg, at Sacurania Stock Exchange. Kasama dito ang mga ilegal na pakikitungo na nanloko sa mga mamumuhunan sa kanilang pinaghirapang pera. Binuo din nila ang Landers Foundation, na maling ginagamit ang pampublikong pondo para sa personal na pakinabang. Bukod dito, nagpasimula sila ng pagpapahiram sa dark web, pagbitaw ng milyon-milyon sa utang at paggamit ng malupit na paraan ng pangungulekta para kumita ng napakalaking kita. Habang inihatid ni Sas ang nakakagulat na balitang ito,
bumagsak ang halaga ng stock ng Landers Group, na nag-burn ng $100 bilyong sa wala pang isang minuto. Earring. Halos agad-agad, na-plaster ng mga nangungunang online na saksakan ng balita ang mga revelasyon sa kanilang mga front page, na nagpapakilala sa mga madilim na lihim na nakapaligid sa Landers. Si Homer, ang walang awa na bilyonaryo, ay pinahiya sa publiko dahil sa kanyang malupit na pagtrato sa mga inosenteng babae. 16 pa lang siya, mahigit 100 menor de edad na batang babae at mga estudyante sa kolehiyo ang trahedya na binawian ng buhay bilang salt ng kanyang mapanlinlang na pag-uugali. Ang lahat ng ebidensya ay inilatag sa mga platform ng balita at social media. Pumutok ang galit sa online, na may 800 milyong boses na humihiling na harapin si Homer na bitayin. Sa ilang sandali lang, nalaman ng mundo ang kilalang-kilalang pamilya ng Landers ng Draconia at ang kanilang mga nakakatakot na maling gawain. Nagkaisa ang pandaigdigang online na komunidad upang hanapin si Homer, na marami ang nananawagan para sa kanyang agarang pagbitay. Sa wala pang isang minuto, ang balita ay umakit ng higit sa 1 bilyong pag-click. Sa harap ng napakalaking sigaw ng publiko, ang mga awtoridad sa Draconia ay walang pagpipilian kundi kumilos ng mabilis. Nagtatag sila ng isang Special Investigative Task Force at sinugod ang tanggapan ng Landers Real Estate upang magsagawa ng masusing investigasyon sa kanilang mga kriminal na aktibidad. Ang lahat ng mga bangko na nakipagsosyo sa Landers ay humiling ng agarang pagbabayad ng makabuluhang mga pautang, na nagyayelo sa lahat ng mga account sa pananalapi ng grupo. Ang bawat negosyong nauugnay sa Landers ay mabilis na inanunsyo ang pagtatapos ng kanilang mga pakikipagtulungan. Idineklara ng mga media outlet na ang lahat ng advertisement na nagtatampok ng Landers ay hihilahin pababa. Na-freeze agad ang mga asset ng Landers. Sa sandaling nagkakahalaga ng 10-10 bilyon, natagpuan na ngayon ni Homer ang kanyang sarili na halos 10 bilyong dolyar sa utang, na nabawasan sa katayuan ng isang pulubi. Natigilan si Homer na hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan ang katotohanang nangyayari sa paligid niya. Tumanggi siyang tanggapin ito. Sa sandaling iyon, walang humpay na tumunog ang kanyang telepono, bawat abiso na nagpapatunay na tapos na nga ang Landers. Napasigaw si Homer sa kawalan ng pag-asa, ano bang ginawa ko para maging karapat-dapat ako sa B***star na iyon, Saz? Bakit niya ako pinupuntirya? Naranggulang ang Landers sa top 5 sa listahan ng kayamanan ni Brookhaven, at ngayon ay nag-iisa mo akong kinaladkad pababa sa wala. Bigla siyang napatingin sa banquet hall, kung saan nakatayo si Marshall, kalmado at nagkukumpulan. Simoy. Rygerbom, Mr. Ortega, tumagal lamang ng 2 minuto at 39 na segundo para matugunan ng Landers ang kanilang pagbagsak. Umiling si Marshall, hindi mapakali. Homer, biro ang pamilya mo. Hindi mo man lang nakayanin ang 3 minuto. Sa tingin mo ba ay matapang ka para harapin ako? Para kang langgam na sinusubukang yugyugan ang isang puno, na hindi mo alam ang sarili mong kahinaan. Tanggapin mo na lang ang bagong buhay mo bilang pulubi. Bumagsak si Homer sa lupa, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala habang nakatitig kay Marshall, hindi matanggap ang katotohanan na talagang tapos na ang Landers. Ang nakagigimbal na eksenang ito ay nawalan ng imak sa lahat sa silid. Anong nangyari kanina? Isang pamilya na minsan ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon na wala ba ito sa isang iglap? Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito kaya ay talagang gawa ni Marshall. Paano ito posible? Paano niya maisa sa katuparan ang gayong nakakatakot na pagbagsak? Wala pang 3 minuto. Ang mga dekada ng pagsusumikap ng Landers ay sumangga sa hangin sa ilalim ng 3 minuto. Sinimulan ni Cesar, Heath, at iba pang maimpluwensyang figure ng Brookhaven na muling suriin ang kanilang sariling mga posisyon. Ang bawat isa ay basang-basa sa malamig na pawis, tahimik na nagpapasalamat na hindi sila nakagawan ng kalokohang pagkakamali gaya ni Homer at insultuhan si Marshall. Kung hindi, baka nasumpungan nila ang kanilang mga sarili sa parehong kaawa-awang sitwasyon. Sa sandaling iyon, natapos na ni Gideon, Cormac, at iba pa ang kanilang mga kontrata sa pagwawakas.
Nang masaksihan ang mabilis na pagbaba ng lander sa pagkawasak sa loob lamang ng 2.5 minuto, nanginginig sila sa takot. Nakakatakot ang kalupitan ng maniobra na ito. Sa pagninilay-nilay sa mga naunang sinabi ni Marshall, nakaramdam sila ng hindi mapakali na pangamba. Sa harap ng landers, sila ay walang iba kundi mga menor de edad na manlalaro. Kung ang landers ay mapapawi ng napakabilis, gaano kadaling gawin ni Marshall sa kanila ang ganoon din? Anong mga pagpipilian ang mayroon sila ngayon? Carson. Nasaksihan ang nakakagigil na eksenang ito. Bagamat narinig niya ang tungkol sa insidenteng kinasasangkutan ng mga Slaters, hindi pa niya naranasan ang ganoong sandali ng direkta. Ngayon, napanood niya kung paano nalipol ang mabigat na lander sa loob ng 2.5 minuto. Anong uri ng tao ang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan? Napasulyap siya sa matayog na figure ni Marshall, gulat na gulat. Naniniwala siya na si Marshall ay isang mahuhusay na individual na may kaalaman at koneksyon sa medisina. Ngayon, mukhang mas mabigat siya kaysa doon. Kung ang pagbagsak ng mga Slaters ay nagkataon lamang, ang kapalaran ng mga landers ngayon ay hindi lamang swerte, ito ay hindi may kakailan na lakas. Si Marshall ay hindi kapani-paniwala. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Shirley kay Marshall, dahan-daang iniugnay ang kanyang arp sa kanyang, isang kaakit-akit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napanganga ang lahat nang makitang nakangiti si Shirley, ang Ice Queen ng Harmonfield. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila si Shirley, kadalasang napakahusay, na nagpapakita ng gayong kagalakan sa publiko. Ang kanyang makapigil hiningang kagandahan sa tabi ni Marshall ay nagdulot ng inggit sa lahat. Habang nakatingin si Marshall kay Shirley, na nakahawak sa braso niya, nakaramdam siya ng gulat. Balak sana niyang humiwalay, ngunit mahigpit na kumapit si Shirley. Na may panunukso. "There," she whispered, "what's wrong? Ayaw mo ba ng ganito?" Napansin ni Martin ang masalimuot na tingin sa mga mata ni Freya. "Hoy, anong tinatitigan mo?" "Wala naman." Sagot ni Freya na nagkukunwaring walang pakialam. "Medyo nanginginig ka ba? Kung ganun, you should make your move." "Lolo, anong pinagsasabi mo?" Namula ang pisngi ni Freya. "Kailangan ko talagang bumalik ngayon." Kabanata 384. Natutuo ba ang 200 bilyon sa aking account? Pakiusap, hayaan mo ako. Kailangan kong makausap si Mr. Liam. Sa labas ng banquet hall, isang eksena ng kalituhan ang bumungad habang hinarang ng 2 gwardya si Mitchell na pumasok. Bahagyang kumunat ang noo ni Martin. Anong nangyayari dito? General Wright, iginiit ni Mitchell na kailangan niyang pumasok sa loob para magsumbong kay Liam. "Papasukin mo siya," utos ni Martin sabay tango. Nagmamadaling pumasok si Mitchell sa banquet hall, magalang na yumuko sa mesa ni Martin bago itinuro ang sigasig kay Liam. "Mr. Liam. Mr. Liam. Dumating na ang pondo 200 billion. Dumating na ang pondo." Hingal na hingal si Liam na hindi makapaniwala. "Hindi ka panipaniwala. Binabago nito ang lahat. Mr. Wright." Sabi ni Liam na napabuga ng dibdib sa pagmamalaki. Ang East Vale Ecological Project ay nawalan lamang ng 50 mamumuhunan, na humahantong sa isang napakalaking depisit. Kakayanin mo ba ito? Maliwanag na hindi mo kaya. Ayun nga, lahat ng mga ginagawa mong projects ay mapapatigil. Hinihiling ko na ilipat sa akin ng pamahalaang lungsod ang lahat ng mga proyekto sa pagpapaunlad ng Don sa East Vale Business District, na epektibo kaagad. Tumingin si Henry, nalilito. "Ano ang iyong ipinahihiwatig?" "Dons. Mr. Wright, nakatanggap ako ng mga paglilipat na may kabuuang 40 bilyon mula sa 5 bangko, na nagdaragdag ng hanggang 200 bilyong cash. Ang perang ito ay handa ng i-invest kaagad sa East Vale Business District. Sa mas madaling salita, mayroon akong kumpletong awtoridad na kunin ang lahat ng mga proyekto sa pamumuhunan ng Dons." Nanatiling hindi mabasa ang mukha ni Henry. "Sigurado ka bang mayroong 200 bilyon? Account mo?" Kumpiyansa na hinampas ni Liam ang kanyang dibdib. "Siyempre. Mr. Wright, ang mga presidente ng 5 bangko ay naghihintay sa labas lamang. Maaari nilang kumpirmahin ito."
Noon lang, pumasok sa banquet hall ang 5 presidente ng malalaking bangko. Na-verify nila na ang assertion ni Liam na 200 bilyon ay talagang lihitimo at maaaring ma-access pagkatapos ng alas 3 PM sa hapong iyon. Ang kahangahangang balitang ito ay nagpaiwan sa lahat. Gumugulong ang kwarto. Ang isang pondo ng 200 bilyong pagbaha sa Harmonfield ay halos makapagpapabago sa buong lungsod. Kung talagang may access si Liam sa napakalaking halaga, ang mga proyekto ng pamumuhunan ng Don sa Eastvale Business District ay tiyak na mahuhulog sa kanyang mga kamay. Napasulyap si Henry K. Marshall, na nagpo-proseso pa rin ng balita, nang lumapit si Homer na gumagapang sa sahig. Mr. Liam. Mr. Liam. Binabati kita. Sa ganoong uri ng pera, kailangan mo akong tulungan. Sinipa ni Liam si Homer. Sa sandaling ito, mas masahol ka pa sa kabiguan. Bakit kita tutulungan? Magwala ka. Natigilan si Homer, nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Liam, naging ganito ako dahil sayo. Lihim mong hinimok ako na makipagtulungan kay Caesar, Heath, at sa iba palaban sa mga Dons upang sakupin ang Eastvale Ecological Project. Isapanganib ko ang lahat para sa iyo. Inilagay ko ang buong lander sa linya, at maglakas loob kang magsalita sa akin ng ganito. Tao ka ba? Napangisi si Liam. You made your choices. Now you have to live with them. Did I force why acted out of your own pansariling interes? Now that you're in trouble, you have no one to blame but yourself. Bakit kita tutulungan? Nanginginig sa galit si Homer, handang hamampas. Liam, tutulungan mo ba ako o hindi? Sombrero. Hindi, ikaw. Ngumisi si Liam. Tinatakot mo ba ako? Ha? Ano sa tingin mo ang magagawa mo kapag tumanggi akong tulungan ka at ang Landers? Sa sitwasyon mo ngayon, you're less than a pulubi. Do you even think you have the right to talk to me, Homer? Nagsisi si Homer na nakipagtambalan siya sa isang tulad niya. Mr. Shaw, Mr. Osborne, kasali ka rin sa team ko. Agad naman siyang pinaalis nina Caesar at Heath. Homer, huwag kang magsalita ng kalokohan. I didn't make any private agreements with you. Kung itutuloy mo to, I'll make you regret it. Sigaw ni Caesar. Galit na galit. Nagulat si Homer. Ang parehong Caesar at Heath na dating naging palakaibigan ay ngayon nagsasalita sa kanya na may tulad na paghamak. Kayong mga oportunistang parasito ang nagpahamak sa akin. Umiling siya sa kawalan ng pag-asa, sumulyap kay Marshall. Mabilis siyang gumapang. Mr. Ortega, Mr. Ortega, I was wrong. I shouldn't have listened to them. Just give me a chance. Malamig ang boses ni Marshall, you made your decisions. Now you have to deal with the consequences. At your age, you still don't understand that. Kung hindi kita sinira, mapapatawad mo ba ako? Kaya nga kailangan mong mag-isip ng mabuti bago ka kumilos. Once a choice is made, you must accept the outcome. Tawa ng tawa si Liam. Marshall, stop pretending. Worth it pa bang makipagtalo sa isang tulad niya? Ang mga kasosyo ng Eastvale Ecological Project ay ganap na nag-back out. Tapos ka na. Kung hindi ma-secure ng Eastvale ang pondo sa tamang panahon, maghintay lang at tingnan kung ano ang mangyayari. Oh, so confident ka. Nagtaas ng kilay si Marshall. Sa 200 billion cash, sa tingin mo hindi ako confident. Hahaha. Liam chuckled. Ngumisi si Marshall. Liam, nabubuhay ka ba sa isang pantasya? Ang 200 bilyon ay isang mirage lang. Tawa ng tawa si Liam. Marshall, inaaway mo pa ako sa oras na ganito. Mr. Zephyr, Mr. Theron, Mr. Myron, Mr. Lysander, Mr. Solon, can you confirm if you account is real? Bilyon sa akin. Kabanata 385 ang 200 bilyon ay totoo. Napabuntong hininga ang lahat ng nasa ikatlong palapag na banquet hall, na nakatingin sa 5 presidente ng bangko. Humakbang pasulong ang 5 pangulo, halatang tuwang-tuwa. Sinabi ng isa sa kanila, General Wright, Mr. Wright, noong nakaraang Huwebes, ang aming mga live na bangko ay talagang nagproseso ng napakalaking paglipat para sa Universal Group.
Ang kabuuang halaga ay 200 bilyon. Ang mga pondong ito ay inilipat mula sa 3 kumpanya ng pamumuhunan sa ibang bansa. Gayunpaman, ang pera ay hindi magagamit para sa withdrawal hanggang eksaktong 3 p.m. ngayong hapon. Nang matapos silang magsalita ay sumabog na ang banquet hall. 200 bilyon ito ay totoo. Sa napakalaking halagang ito, ang mga Hamilton ay maaaring agad na tumalon sa tuktok ng pinakamayayamang pamilya sa Harmonfield, maging ang Brookhaven. Tumawa ng malakas si Liam. Mr. Wright, sapat na bang patunay iyon para sa iyo? Gamit ang perang ito. Gawin ang Eastvale Ecological Project bilang numero 1 business hub sa bansa. Kaya ni Ellie. Drake, you don't might as well give it a rest. Ang liit na pera mo ay hindi na kumita sa Eastvale Ecological Investment Project. Iabot mo na lang sa akin, hahaha. Surely, I have got 200 billion now, more money than I can spend, haha. Kung payag kang sumama sa akin, kapag kinuha ko na ang Eastvale Ecological Investment Project, ibibigay ko ito sa mga dons. Ito ay magiging mas matatag na landas kaysa manatili sa hindi mapagkakatiwalaang lalaking iyon, si Marshall. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Shirley at mas lalong humigpit ang hawak sa braso ni Marshall. Kahit na mayroon kang 200 bilyon, hindi ito sapat upang gawing lalaki ang isang hayop na katulad mo. Maaaring wala ang mga dons, ngunit hinding-hindi ako susunod sa isang taong kasing sama mo. Natawa din si Marshall. Mga Ginoo, hulaan ko na ang perang ito ay isang uri ng clerical error, tama ba? Napatingin ang 5 presidente kay Marshall na blanko ang ekspresyon. We've each been in finance and banking for over 20 years. Sinasabi mo bang mas qualified ka kaysa sa amin? Kami mismo ang nag-verify ng napakalaking paglipat na ito, paano kami nagkamali? Liam smirked dismissively. Marshall, nakakita ka na ba ng halagang 200 bilyon? Itong 5 presidente ng bangko ay mga batikang eksperto sa pananalapi, sa tingin mo ba ay magugulo nila ang isang bagay na ganito kalaking katawa-tawa? Mr. Wright, para sa pangkalahatang pag-unlad ng Harmonfield, at para sa kapakanan ng mga mamamayan nito, formal kong hinihiling na ang Eastvale Ecological Investment Project ay ibigay kaagad sa ating Universal Group. Umiling si Marshall. Liam, hindi ka ba masyadong naiinip? Ang pera na iyon ay hindi pa magagamit para sa pag-withdraw, hindi ba? Bumaling siya sa mga presidente ng bangko, mga Ginoo, maaari ba akong magtanong sa panahon ng paghihintay na ito, mayroon bang maaaring kanselahin ng nagpadala ang paglipat at bawiin ang mga pondo? Pagkakataon. Nagdilim ang mukha ni Laszlo. Technically, yes. However, all the paperwork and details are completed, and the sender has confirmed the transfer. We just have to wait until after 3 p.m. today para ma-access ang funds. Mahinahong sagot ni Marshall. Maaari kang tumawag ngayon para i-double check. Tingnan natin kung talagang handa nang gamitin ang perang ito, o kung numero lang ito sa screen. Ngumisi si Liam. Marshall, hindi ka pa ba tapos? Do you dare make a bet with me? Nagkibit balikat si Marshall. Bakit hindi? Tinuro siya ni Liam. Kung kinumpirma ng 5 presidente ng bangko na totoo ang pera, kailangan mong ibigay ang mga karapatan sa pagpapaunlad ng Dawn Group para sa Eastvale Ecological Investment Project at lumuhod ka para humingi ng tawad sa akin. Fine. Humalaklak si Marshall. At kung hindi totoo? Kung hindi, luluhod ako at tahol na parang aso. Tumawa ng malakas si Liam, pagkatapos ay tumungo sa mga pangulo, puno ng pagmamayabang. Mga Ginoo, ilagay ito sa speaker at tawagan ang inyong bangko para kumpirmahin. Tingnan ito ng lahat ng narito. 200 bilyon ay totoo o hindi. Ngayon, papaluhod ako kay Marshall at hihingi ng tawad sa harap ng lahat. Inilabas ni Laszlo ang kanyang telepono, kaagad na nag-dial sa opisina ng malalaking transaksyon ng Harmonfield Bank at in-on ang speakerphone. Ang direktor ng opisina ay tumugon, Mr. Theron, ang paglipat ay puwersahang pinalamig ng nagpadala 10 minuto. Kanina. Nakialam ang Brookhaven Financial Regulation Office sa transaksyong ito, at hiniling ng nagpadala na i-redirect ang mga pondo sa ibang account.
Hindi ito account ng Universal Group. Ang kailangan lang namin ngayon ay pumasok ka at mag-sign off sa paglipat. Natigilan si Laszlo. Direktang pumasok ang Financial Regulation Office. Frozen. How is that possible? Ang iba pang apat na presidente ng bangko ay nakatanggap ng eksaktong parehong tugon. Isang malamig at nakakatuwang tawa ang pinakawalan ni Marshall. Liam, mukhang ilusyon lang ang pera mo. Ha? Anong nangyayari? Lahat ng tao sa banquet hall ay nagulat, likas na lumingon kay Marshall na may takot sa kanilang mga mata. Sino lang ang man na ito? Kaya ba niya talagang kontrolin ang isang napakalaking paglipat tulad nito mula sa Hamiltons? Parehong namangha ang 5 presidente ng bangko. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay isang beses sa buhay na pangyayari. Nawala ito ni Liam, humarap sa mga presidente ng bangko, hinawakan ang kwelyo ng isa sa kanila, at sumigaw, ano ang nangyayari? Hindi ito maaaring mangyari. Ang bagong dragon leader ng Phoenix Vanguard, si Drogo, ay personal na tiniyak sa akin na ganap niyang susuportahan ang aking pagpapalawak sa Draconia, na may 200 bilyong paglipat. Paano ito mangyayari? Drogo is dead, malamig na sabi ni Marshall. No way. Tinatakot mo lang ako sa mga kasinungalingan, Marshall. Nakontrol na ni Drogo ang Phoenix Vanguard headquarters, at lahat ng 12 branch leaders mula sa Yugosi ay nagtipon sa Hydra Island. Nangako sila sa akin ng sapat na pondo upang sakupin muna ang Harmonfield, pagkatapos ay ang Brookhaven, at kalaunan ay monopolyo ang buong ekonomiya ng Draconia. Kasama si Phoenix. Napatingin si Marshall sa kanyang relo at ngumisi. Perfect timing. It's midday, which means the international news should be broadcasting. Why don't you check for yourself and see what's really happening, Vanguard?